So yan, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, medyo gabi na nga ngayon pero napagawa po ako ng content kasi ngayon ko lang napansin ito na nag-iingay pala itong mga walang yang mga DDS na to. So itong mga DDS po na to, para makuha po natin yung narrative, itong mga DDS na to ay nagrereklamo dito nga po kanila Rendon Labador, kanila Makagago, kanila Zian Gasa, at saka kay Nico David. So ito mga malalaking vlogger ito, So kahit na nga na malalaking vlogger tong mga to, hindi naman talaga sila political vlogger. So ngayon po, ang drama ngayon ng mga DDS is binayaran daw po sila. Kaya daw po sila biglang nangialam sa politika at yung nagpakalat ngayon yan, itong si Bakla, itong si Sasarugando sa Asot, at saka itong si Tio Moreno. Actually, marami sila Maraming mga DDS ang nagkalat nito Pero dito muna tayo mag-focus sa dalawa na to kasi ang nakakatawa kasi dito, bintang nila gawa nila. At syempre mga kababayan, meron po tayong ebidensya dito. So ito lang, basahin po natin ito, para makuha natin yung kwento ng content na to, So itong si Sasarugando sa Asot, nag-post, sabi niya dito, okay, ang daming pera ni Tambi. So si Tambi, si di ba? Si Martin Romualdez to, base sa mga DDS. Na alam naman po natin na ang nagpauso nito ay si Sara Duterte, So sabi dito, ni Sasa, ang daming pera ni Tambi, Jam Magno plus Zian Gasa, teka lang, plus Rendon, plus Makagago, Nico David, Ensaymada Vloggers. So yan, di ba? So ito, alam naman po natin na kung ano yung pinapalabas dito ni Sas, bayaran. Pero meron pang mas tanga dito, itong si Tio Moreno. Ang sabi naman ni Tio Moreno, if you see content creators na wala namang content about politics pero biglang nagko-content about it, either promoting tampaluslos or attacking VP Sara Duterte, trust me, that content creator is bayad. Ito, makapal talaga mukha nito ni Tio Moreno Yes, we have proof. No need to deny. Yan. So, ilabas mo yung ebidensya mo. So, ayan lang sinasabi ko po dito. Kung ako ba, tatanungin ninyo kung bayad ba sila Makagago, sila Rendon Labador, si Zian Gasa. Well, ang sasabihin ko lang po sa inyo, maniniwala po ako kung may ebidensya. So, ito mga kababayan, itong si Tio Moreno, mga ka-Streetwise, sinabi niya na meron siyang ebidensya, pero wala namang pinakita. Okay? So ngayon, paano kapag ako naman nagpakita ng ebidensya? Paano naman pag ako nagpakita ng ebidensya na si Tio Moreno ay bayaran? At saka si Sasarugando Sasot. So paano yon? So ito, napakita ko sa inyo. So ito, nung nakaraang 2022 kasi, namigay kasi itong si Tio Moreno ng mga school supplies. So ang totoong, sa hindi lang po kasi nakakaalam, ang totoong pangalan kasi ni Tio Moreno ay Alex Destor. So dito, ang nakalagay dito, our heartfelt gratitude to Mr. Alex Destor, Vice Presidential Staff under the Media and Public Relation Division, speechwriter ni VP Sara. Ayan ebidensya ko yan So ngayon, ikaw pala yung bayaran ni Sara Duterte. Kasi ito yung punto dito empleyado ka ni Sara Duterte. Speechwriter ka ni Sara Duterte. So, ikaw yung bayaran ni Sara Duterte. 'Di ba? Ayan na, Diyos ko. Kaya nga 'di ba, sabi ko nga sa post ko sa Facebook, kung sino pa yung nambibintang na bayaran, sila pa yung totoong bayaran. And then ito naman si Sasarugando sa Asot, nakita ko naman sa inyo. Actually, ito na content ko na ito Pero nung July po kasi mga ka-Streetwise, nagbanggit itong si Sasarugando sa Asot na pupunta siyang China. So hanggang ngayon naman si Sas nasa China pa rin. So, ang sabi niya dito 10 years ago, 2013, I won an award in the Netherlands that gave me scholarship to study in United States at UCLA for a summer. I took US Foreign Policy and International Relations of China. Now, 2023, I become one of the recipients in the ASEAN region of the 2023 ASEAN-China Young Leader Scholarship. So, ayan. So, meron siyang scholarship from China. And then, nung hinalungkat ko po ito, ito na content ko na to pero babalikan lang po natin. So, ayan yan, ASEAN-China Young Leader Scholarship. So, dito po, nakalagay dito, ACYLS offers full scholarship covering all programs, related expense, tuition, waiver, and other school fees, accommodation, round trip, fare,
Comprehensive Media Insurance and Stipends. So stipends po, ibig sabihin po ng stipends, allowance. So ibig sabihin nun mga kababayan, yung scholarship po ni Cesar Ocando sa China is libre po yan. May accommodation at saka may allowance. So ayan nga po sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ganito po talaga ugali ng mga DDS, bintang nila, gawa nila. Actually hindi lang yan meron pa yan Actually meron kasing vlogger na malapit, sabihin ko na kung kanino, kay Amy Marcos. Merong grupo ng mga vlogger na malapit kay Amy Marcos na ang lalakas din mambintang na bayaran pero eventually malalaman natin na sila pala yung bayaran. Nawalan pa nga ng 500,000 So hindi ko napapangalanan yan pero malamang yung updated po sa politika kilala nyo na to. So ngayon mga ka-streetwise. So sa hindi lang po kasi nakakaalam. Ang ginawa kasi nila Makagago, nila Rendon Labrador, nila Nico David at saka ni Zian Gasa ay una si Rendon Labrador, okay? Kung naalala nyo nga po, nung sa Japan ay meron pong tumusok sa mata ni Martin Romualdez na isang DDS. So nagsalita nga po si Rendon Labrador. So ito yung sinabi niya. Panoorin lang natin saglit Nakita ko kasi nag-trending online yung ginawang pambabastos kay House Speaker sa Japan na mga OFW na taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Bilang Pilipino, bilang ordinaryong tao, bilang boses ng bayan, ako po ay nasaktan sa aking nakita na kapwa Pilipino pa natin ang naninira sa kapwa Pilipino. Ang pinakamasakit nga nun, isang mataas na leader ng ating bansa ang ginanon nila. Ayoko sanang manormalize or maging palaging ganito na maging kaugalian natin na manira or mambastos ng kapwa Pilipino. Yan, actually medyo mahaba tong video na to, nasa 4 minutes. Panoorin nyo na lang, nasa ano naman yan nasa kakalat-kalat naman sa Facebook yan And then ang reklamo naman kanila kay Zian Gasa ito. So nag-post kasi si Zian Gasa about nga po sa hindi pagbayad ng DepEd. Yung DepEd nga po na hawak po ni Sara Duterte sa insurance at saka sa GSIS at saka sa tax ng mga guro. Ibig sabihin nun, kinakaltasan ng DepEd yung mga teachers pero hindi naman pala inuhulog. So ang sabi dito hindi na-remit kasi binulsa ng mga opisyalis ng DepEd yung pera. Kawawang mga guro. So ayan sabi ni Zian Gasa. So na-content ko na rin po yun mga kababayan. And then si Makagago may nabanggit din ata about kay Sara Duterte. And then pati si Nico David. So ngayon, ang ibig sabihin ba nito, bayaran na kagad sila? Mga kababayan ako hindi ko sasabihin na bayaran ba sila o hindi. Ang sinasabi ko lang po dito, hanggat walang ebidensya na pinapakita itong mga buwakan ng inang mga DDS na to, na sila ang totoong bayaran, mananatili po yung chismis. Ganun lang po kasimple yun. Mananatili po yung chismis. Kasi, di ba sa mga matagal na po nakafollow sa akin, siguro nakita nyo naman kung paano ako gumawa ng content. Hindi ko po ginagaya yung mga DDS na puro chismis. Ako po maniniwala po ako pag may reference at may ebidensya. Kaya nga ganyan ako mag-content Palaging may reference, palaging may ebidensya. Para hindi lumabas na chismis yung mga content ko po. So, ang problema po kasi sa mga DDS, ang lalakas ng loob nilang mambintang na mga bayaran daw po itong mga vloggers na to. Kasi malalaking vlogger itong mga to Bayaran daw po sila ni Martin Romualdez. Pero wala naman silang pinakitang ebidensya. So, yung pinaka-ebidensya lang na pinakita nila is sabay-sabay daw sila ng content about sa politics. So, kita nyo yung logic ng mga buwaka ng inang mga to. Logic na sinto-sinto talaga. Tawang ko ba? So, yun lang po mga kababayan. So, mixing content na naman po ito. So, kayo nga ba, naniniwala ba kayo ng mga bayaran itong mga to? Or talagang nagkataon lang talaga na nagsalita sila? Kasi actually mga ka-streetwise, si Makagago, anti-Duterte yan si Makagago. Meron niyang kanta about kay Rodrigo Duterte. Hanapin nyo lang sa YouTube, merong kanta si Makagago tungkol kay Rodrigo Duterte. And then itong si Zian Gasa, matagal na rin pong anti-DDS yan. Duterte, ang malupit doon, yung mga followers ng Susyunga-Syunga, ewan ko mga DDS din siguro to, na kami Ang tawag niya nga sa mga DDS, Susyunga-Syunga So, doon sa sinasabi nila na bakit ngayon lang sila nagsalita about politics, hindi po yan.
hindi lang talaga nila content yung politics, pero may mga pagkakataon na rin po talaga na nagsasalita po yung mga yan about politics. Una, ito si Rendon Labrador, di ba? Nagsalita din po yan about sa politics nung nakaraang taon ata yun tungkol dun sa mga vlogger, yung baboy, yung mataba, yung vlogger na nagreklamo kasi ensaymada lang daw po yung pinakain nung meet and greet. Kaya nga dyan nga po nauso yung ensaymada vlogger, di ba? O di ba? So yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ayun na nga lang yung ebidensya nila na bakit sabay-sabay sila na nagsalita about politics at bakit ito lang yung first time, hindi naman pala totoo. Di ba? Ewan ko ba? Basta DDS talaga sinto-sinto. So yun lang po mga ka-Streetwise. No? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa content natin yun. So paki-comment na po sa baba at binabasa ko po lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye.